So welcome dito sa Sun at Sorrow. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate. Sa reading nito, this is a general and a collective reading your energy at this time. Six of Cups, the Chariot, the reverse, Five of Wheels, Page of Swords, na left out on the cold ngayon, hirapan, parang nawalan ka ng or feeling abandoned or parang nagdurusa, nahirapan, or maybe dumadanas ka ng financial crisis right now. Pero patuloy kang parang pinupush mo yung sarili mo ba na lumalaban ka sa buhay, ganun. And you're not feeling at home right now. You're not together with your twin flame or your person na meron kayong soul connection, hindi kayo close ngayon, and parang nawalan ka ng drive and determination and passion and positivity in yung buo, yung pagiging buo yung loob ba, parang gano'n, na parang nawalan ka ng control sa buhay mo, sa mga nangyayari sa buhay mo. Pero kasi parang may opposing forces na parang pinupush ka pabalik na hindi pwedeng magpatuloy ka. Yung ganun ba, parang hindi ka inaalaw na magpatuloy, na parang ino-oppose yung mga pinupurso mo, yung mga parang hinaharangan o pinupush back ka, katulad dito. Parang pinupush siya ng malakas na hangin, pero lumalaban ka sa buhay, lumalaban ka. So yan. And Seven of Cups in reverse. Hindi ka na nalilito hindi na distracted yung isipan mo, and hindi ka na naguguluhan kung ano ba yung pipiliin mo, kung ano ba talaga yung gusto mo, kung ano yung nais mo sa buhay, kung ano talaga yung gusto mong buhay, ano pa ang energy mo ngayon. Journey, you're on a journey, naglalakbay ka sa journey na patuloy ka na to-transform yan, or butterfly ka na, parang ganon, butterfly. Yeah, you're butterfly now. Yan, parang ganon, butterfly ka na, from a cocoon into a butterfly. So buo ka na ngayon, may pakpak ka na ngayon. You are a butterfly now. Yan, ganon. Kung dati parang larvae ka lang, no, or uod, ngayon ay naging butterfly ka na. So may pakpak ka na, makakalipad ka na. Yan. Yan na yung journey mo ngayon. You have transformed already. Ano pa energy mo? Natagumpay ka. Natagumpay ka saan? Sa rivalry? Hindi. Sa enemy. Sa enemy. Mga enemy, like hidden enemy, any type of enemy, no? Yan, tagumpay ka daw. At ano pa ang situation mo ngayon? Meron kang susi para mabuksan yung mga malalim na kaalaman, mga hidden information, na makita mo yung mga closed na pintuan para makakuha ka ng information kasi may susi, or else may kakayanan ka makita gamit yung intuition mo, and na makita mo yung or your psychic ability, kung meron ka mang psychic ability, may kakayanan ka makita yung hindi nakikita na iba. Kasi may owl dito. Katulad na nakakita sa madilim. Di ba, ibang hype din na makita yung paligid nila,
Pag madilim, no, kahit yung tao, pag walang ilaw, hindi makikita yung tao. Pero yung Allah nakikita. So, parang ganun. Nakikita mo yung mga madilim para sa iba na wala sila makita. Wala sila makuha information na wala silang alam. Hindi nila alam. Hindi nila nakikita ang totoo. Kasi parang blinded o madilim, no? Parang ganun ang kanila nakikita. Wala sila mapansin. Ikaw may makikita ka. Klarong-klaro yun sa'yo. So, ganun. Ano pa ang next na mangyari sa buhay mo niyan? Two of Wheels. Masulat Two of Wheels here. Mag-umpisa na magkaroon ka ng pera na kahit konti. Yan, doon mag-umpisa yun, magkakaroon ka ng kahit konting pera o konting pagkakitaan, di ba? Parang nahirapan ka ngayon eh. Parang financially o kung sa love life mind. And then, or else yung person mo to na nagja-juggling, may offer na sa'yo. Kung sa finances naman, kasi general reading kasi ito eh. Kung sa finances naman to, mag-umpisa na mag-grow yan. Mag-umpisa from small, no? From little, no? From little. And then, it will grow and grow and grow and grow. Like sa ipon mo. Makapag-ipon ka na kumita ka na ng palaki, mga ganon. Or kung relationship itong umpisahan mo ay pag-grow. Ganun yung relationship na umpisahan mo. So, ano pa ang next na darating sa'yo? The star. What's the star here na darating sa'yo? The strength. Person ba yan? Person na magte-take na action, na mag-take ng courageous move, na gagawa ng courageous move, na pasugod, na magte-take ng action siya, na porsigido siya, na mag-take ng action, na kilala siguro tong person na to, popular. Kilala ba tong person na to? Pwedeng kilala yan kasi the star, or popular, or even famous siya. Pag famous kasi parang all over the world na kilala siya. Parang gano'n. Pag popular lang, pwedeng sa circle friends niya, pwedeng sa community nila, pwedeng sa lugar lang nila, di ba? Mga gano'n. So, pwedeng famous, pwedeng popular lang, mga gano'n. Kilala. Positive person, inspired. Someone, na siya ba yung Six of Cups? Sa Six of Cups dyan, meron kayong soul connection. Siya yan. Yan yung darating sa'yo. Bakit siya darating sa'yo? Ano yung nakikita niya sa'yo na talagang napupush siya na puntahan ka or mag-reach out sa'yo, kontakin ka ni counselor kasi vast yung kaalaman mo and talagang may puso ka na upang magsalita and may emotion. Water is here, no? May water. Vast yung iyong kaalaman. Magaling ka sa pag-guide at pag-advise. Pwede din yung ginagawa ng counselor. Ano yung next na mangyayari sa buhay mo niyan? Yan ang darating sa'yo. Itong person na to na hindi kayo close ngayon. Lumabas dyan. Oh. Kasi ito, dalawa din. Oh. Sa strength dito. Dati ay strong yung bond ninyo. Sweet kayo sa isa't isa at home.
parang komportable kayo sa isa't isa, close kayo, malapit yung loob niyo, magaan yung loob ninyo sa isa't isa. Ngayon ay salungat. Parang hiwalay kayo, your separation, or hindi kayo close ngayon. Hindi close yung bond nyo ngayon. Eto, magiging active na yung buhay mo, magiging happy-go-lucky ka, magiging passionate, magiging energetic ka. Ano pa nagustuhan sa'yo nitong person na to na si The Star na papasok sa buhay mo? Nine of Cups. Four Swords. Kasi ikaw talaga yung wish niya eh. Ikaw talaga yung gustong-gusto niya. Dahil hindi siya matahimik. Yung isipan niya. Hindi mapakali yung isipan niya. Parang hindi siya makatulog pag hindi ka niya kasama or simula nung wala ka na sa buhay niya. Hindi na kayo close. Parang hindi natatahimik yung isipan niya. Ikaw talaga yung hinahangad niyan, wini-wish niyan. Ano pa ang nagustuhan niyan sa'yo? When it comes sa'yo naman, ano nagustuhan sa'yo ni The Star na yan? Sa personality mo naman. Kasi, nagre-recover ka o nagagawa mong naging kumaga courageous ka na mag-recover sa mga mula sa mga pang-atake sa isipan mo at sa buhay mo, lalo sa isipan mo ng mga inggitiro ng mga inggitiro. Yan naman ang mga tao dito sa mundong to, karamihan ay driven na kanilang inggit. Obserbahan yan. Kaya common na yan sa mga tao yung ganyan na gagawa ng scheme and deceit. Painitan nila yung kapwa nila, gagawa sila ng mga kasamaan, tricks and scheme dahil sa inggit na naramdaman nila. Para mga immature na kaya inggitiro, evil, no? Evil. Yan, o nakaramdaman ng insecurity, ganun ba? Ganyan dito sa mundo to. Kaya ang dami sa past na papunta sa impyerno. Kahit na ayaw man aminin ng mga tao yan, ayaw nila tanggapin na yung kasabihan na ang daming napupunta sa impyerno, ang dami sa impyerno na, o ang daming nasa past na papunta sa impyerno, na naglalakad sa past papunta sa impyerno. Kasi nga, dahil sa ganyan, no? Yung nga lang makaramdam na ng insecurity, inggit, gagawa na ng scheme and deceit, pang-atake, no? Ay, gagawa na nila ng pang-atake yung taong kinainggitan nila o yung kina-insecure nila. So, nako, gustong-gusto nila i-destroy kasi na-insecure sila, nainggit sila. Oh my gosh, grabe. Hindi kasi ako ganun eh. Because I know what is right from wrong, kaya ganun na lang yung reaction ko sa mga anong klase ng tao. At isa din ako sa mga inaatake na maganyang tao na puno ng inggit, insecurity. Yung kahit konting bagay lang, kaingitan na. Destiny nga lang, kaingitan na eh. Yung may destiny ka, kaingitan ka na. O challenge ka, na mga foolish, gano'n. Tawag dito. Yung makipag-compete sila sa'yo, no? Mga ganun ba, gusto makipag-compete, ikumpara nila yung sarili nila sa'yo. Na simula noon, hindi naman sila umasinso. Ikumpara pa yung sarili nila sa'yo na nagsumikap ka sa buhay, sila puro bisyo, katoksikan, chismis, yung ginagawa nila. Tapos ikumpara nila yung narating mo na sa buhay, no? Pag alam nila umaangat ka kasi nagsumikap ka eh. They will do schemes. They will send evil or kung ano man, ika-destroy para hilain ka. Ayan, yan ang gawain ng mga evil. So,
So, ano pa? Next na mangyari sa buhay mo. Magkaroon ka ng freedom, kalayaan, and magiging stable ka na and secured financially, at maging reliable, a good provider, provide mo ng mga needs mo sa family, needs ng family mo, magkaroon ka na ng property, o magkaroon ka na ng mapalayan. May palayan dito sa likod ng King of Pentacles. So, wala na yung mga nagre-restrict sa'yo para yumaman ka, para maging secure your financially. Walang masama na yumaman o maging stable. As long as pinagsikapan mo naman, hindi mo naman ninakaw sa iba yan, hindi mo kinuha sa iba yan, no? Wala kang ginawang scheme and deceit para lang yumaman, no? Basta sa tamang paraan, wala ka namang nilansiyan, wala kang nilinlang, o diba? Yumaman ka sa tamang paraan, kasi yung iba, hindi nila matanggap kasi na yumaman ka o gumanda yung buhay mo, umasenso ka, sabihin natin, umasenso ka dahil sa pagsisikap, no? Sabihin nila, mayabang, ang yabang niya, ewan kung ato gawa na ano. Kasi, kaya nila sinasabi mayabang kasi yung taong umasenso, may maipagmalaki. Kahit hindi magmalaki, may maipagmalaki sila. Wala silang may pagmalaki. Wala silang may pagmayabang. Kaya sabihin na lang nila mayabang. Gagawa na lang ng scheme and deceit para iruin, no? Pati yung isipan, nagkontrolin nila. Gagawa nila ng ano, ganyan ang ginagawa din nila sa akin. Kaya nasasabi ko yun eh. So, good luck sa kanilang mga gagawa. Good luck sa kanilang kaluluwa, no? At ang diretsyo naman yan na mga yan sa impyerno. Hindi naman yan ano. Kaya ayaw ko na lang mag-ano kasi ayaw ko na lang mag-ano, yung parang i-warningan pa sila para parusahan na din sila. Yun ang gusto ko din. Kaya ayaw ko na lang magsalita pa eh. Gusto ko na din maparusahan din kasi sila. Gusto kong parusahan sila sa impyerno. So, ano ang next na mangyayari sa'yo? Wala ito, humaharang na ito. Mag-recover ka na sa sadness, emotional turmoil, sa kalungkutan, sa mga nawala sa'yo. Pero kung suffer ka, nagdanas ng emotional turmoil dahil sa mga nawala sa'yo, wala na itong mga humarang na to, mga devil, o kampo ng kadiliman. Wala na yan sa buhay mo. Ayan. Anong next na mangyari sa inyo ng person na yan? Kasi siyang darating. Itong si The Star na to, anong next na mangyari? May magte-take na action dahil goal-driven, talagang positive siya, optimistic. Goal niya talagang mabago ang buhay mo. Na mabago ang buhay mo. From rag to riches. So, yan. So, ito na lamang for collective reading.